Kamay na bakal, ginamit na ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang kamay na bakal ang kanyang ginagamit ngayon. Pati pangil ng ating presidente lumabas na. Doon sa mga naghihintay at nagtatanong, bakit parang walang ginagamit na kamay na bakal itong si Pangulong Bongbong sa mga issues ng bansa? Ako ang tingin ko kasi dyan naghihintay lang ng tamang panahon at ng issue yang si Pangulong Bongbong Marcos at gagamitin niya yung kamay na bakal na yan. O ngayon sinamahan pa ng bangis ng pangil. Una po dito sa mga smugglers and hoarders ng bigas. Dahil hindi lingid sa atin na isang dahilan yan kung bakit masyadong mataas ang presyo ng bigas. Yung mga hoarders, yung mga smugglers, yung mga yan ang nagpapahirap sa bansa. So ano ang sabi ng ating presidente? Dito po nabasa ko sa The Manila Times. Marcos vows full force of law versus smugglers, hoarders. President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday warned that the government will use the full force of the law against smugglers and hoarders whom he described as weevils that destroy the balance of rice supply and demand in the country. The weevils that totally destroy the balance between supply and price of rice in the market is hoarding and smuggling and price manipulation done by erring businessmen. I have instructed all concerned officials, authorities, and agencies to strictly enforce policies and laws that are related to rice issues. Marcos, also the concurrent Secretary of the Department of Agriculture, admitted that stopping smugglers, hoarders, and price manipulators will not be easy, and as they have been operating for so long, but the government is determined to end their illegal operation. Totoo naman yan Kahit na sa mga nagdaang administration, meron po yan, mga smugglers, mga hoarders. Pero may nagawa ba yung mga nakaraang administrasyon sa mga hoarders na to, sa mga smugglers na to na nagpapahirap sa ating bansa? Wala po. Ngayon lang, merong isang presidente na handang humarap at tapatan yung mga smugglers na yan, yung mga hoarders na yan. Balita pa nga dito sa TV Patrol, Chinese mafia sangkot umano sa rice smuggling sa Pilipinas. Ito na naman ang mga Chinese. Alam nyo, matagal na ang relasyon ng China sa Pilipinas. Ako po, I am half Chinese. My late father was Chinese. My late mother was Filipina. I was born in the Philippines. I was raised in the Philippines. I will die in the Philippines. Kaya ang loyalty ko po nasa Pilipinas. At ayoko po ang ginagawa na pambubuli ng China sa Pilipinas. Pero hindi naman po natin maiaalis na marami din namang contribution na maganda ang China sa Pilipinas. Kaya lang sa mga certain issues na to, kailangan nating manindigan. Hindi naman po kailangan gerahin natin. Dahil kung tutuusin, ano ba ang laban natin sa China? Pero ngayon, sa panahon to, sa issue dyan sa West Philippine Seas, marami na po tayong mga kakamping bansa na oras na tayo ay ginera ng China, which sa tingin ko, wala pong mangyayaring gera between China and the Philippines. So mabalik po tayo sa bigas sa mga hoarders and smugglers. Sabi po sa Presidential Communications Office, determined to put an end to rice smugglers and hoarders in the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. ordered on Tuesday the strict implementation of laws, policies versus rice smugglers, hoarders, and price manipulators. At ito na nga po, House approves tougher sanctions versus agri-smuggling. So pasado na po sa final reading ng House of Representatives itong bill na gustong mangyari ng ating Presidente Bongbong Marcos. Talaga pong hindi siya titigil para tugisin itong mga nagpapahirap sa bansa natin. So ano ba ang ginawang hakbang ng ating Presidente para iparating sa mga hoarders that he means business? Yung mga nakumpiskang mga bigas, ipinamigay ng ating Presidente sako-sako mula Zamboanga, Malate, Manila, General Trias, Cavite, Iriga City, Camarines Sur, at siguradong sa mga susunod na mga araw sa ibang lugar naman para ipakita sa mga hoarders na to na magsasayang lang sila ng pera dahil hindi nila mapapakinabangan yung mga hoarded rice na yan.
Lalo na ngayon at lumusot na yung panukalang patawan ng mas mabigat na parusa ang large-scale smuggling ng agri-fishery products. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga hoarders na ito. At ito yung tamang pagkakataon. Dahil kung matatandaan po natin, may mga tao po dyan na iginigiit ng ating First Lady Lisa Marcos ay may kaugnayan o meron siyang mga kamag-anak na direktang may kaugnayan sa mga hoarders at sa mga smugglers. Ngayon, ito ang tamang panahon para sa mga taong ito. Isuplong sa tamang otoridad kung sino man yung sinasabi nilang mga kamag-anak ng ating First Lady na may kinalaman sa hoarding at smuggling. Para magkaalaman tayo na kung talagang may kinalaman sila, ano kaya ang gagawin ng ating Pangulong President Bongbong Marcos? Para magkaalaman na rin kung totoo ba yung ibinibintang nyo at inaakusa nyo sa ating First Lady. At kung hindi totoo yan, kailangan managot kayo. Dahil hindi po ba bawal na ang pagpapakalat ng fake news? Dahil sabi ng ating Pangulo, sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga mapang-abuso at mapagsamantala sa ating bayan. So, kwidaw na po yung mga mahilig magpakalat ng fake news. Dahil nagsimula na pong gamitin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung hinahanap ninyo na kamay na bakal. Dahil lagi niyong pinagpipilitan that President Bongbong Marcos is a weak leader. Ngayon, sinong presidente, yung mga naunang presidente, ang matapang na humarap at kalabanin itong mga hoarders at smugglers na to? Baka nga naman may presidente yung naglakas loob na gumawa ng mga gantong bill, ng mga batas para habulin at tugisin ang mga hoarders. Paki-comment lang po. Dahil hindi ko naman po pwedeng sabihin na nilalahat ko ang presidente. Dahil baka may isa man lang sa kanila o dalawa na gumawa ng hakbang para tugisin ang mga hoarders na to. Kung meron man, nagtagumpay ba sila? Obviously not. Dahil nandito pa rin yung mga hoarders at mga smugglers. Pero natural, dun sa mga pures at sa mga pinks, hahanap pa rin po yan ng mga butas, ng mga issue para hindi sila mapahiya sa pagtawag nila ng weak leader ang ating presidente. Sa bagay kasi, di ba, sabi nila, nanggaling naman kasi kay former President Rodrigo Duterte ang pagtawag kay President Bongbong ng weak leader. So ano ngayon? Matatawag niyo ba bang weak leader ang ating presidenteng Bongbong? Ngayon, sa pangil at pangil na lang, ano ang ginawa ng ating presidente dyan sa West Philippine Seas? Hindi po ba hanggang ngayon binubuli tayo ng China? Ano ang huling ginawa nila? Naglagay sila ng floating barriers dyan sa Masinloc Bay. Ano ang ginawa ni President Bongbong Marcos? Sabi po dito sa balita, floating barrier sa Baho de Masinloc, inalis ng PCG. Matagumpay na naalis ng Philippine Coast Guard ang hazardous floating barrier na nakalagay sa Baho de Masinloc. Kasunod ito sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang nasabing harang dahil sa paglabag sa international law, partikular na sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, CG Commodore J. Tariela, batay sa 2016 Arbitral Award, ang BDM ay itinuturing na traditional fishing ground ng mga mangingisdang Pinoy. Tiniyak naman ng pamahalaan na walang nilabag na batas ang Pilipinas sa pag-aalis sa nasabing floating barrier batay sa sovereign rights ng bansa. Dahil nga ang ginawa ng China, yung paglagay ng floating barrier ay para mapigilan ang mga mangingisdang Pinoy na makapasok at makapangisda sa nasabing karagatan. Yun naman pala ay teritoryo ng Pilipinas. So bakit nila haharangan? Again, kung ibang presidente kaya ang nakaupo dito, gagawin kaya yan? Ipaaalis kaya yung floating barrier nila o takot lang nila sa China? Kaya ako nag-iisip, ano kaya ang gagawin ni former President Rodrigo Duterte? Ipaaalis din kaya niya yung floating barrier na yan? Ano sa tingin ninyo? Tapos itong China, nanakot na naman. Sabi po sa The Manila Times, China warns Philippines not to stir up trouble. Beijing warned Manila on Tuesday not to stir up trouble after the Philippine Coast Guard said it had removed a floating barrier at a disputed reef that was allegedly deployed by China to block Filipinos
from the traditional fishing ground. The Philippines condemned the installation, and its Coast Guard announced on Monday that it had successfully removed the barrier from the reef, which Manila calls Bajo de Masinloc, in a special operation ordered by President Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa ng China, we advise the Philippines not to provoke or stir up trouble. Sino ba ang nag-i-stir up ng trouble dyan sa West Philippine Sea? Hindi ba ang China? At hindi lang po Pilipinas ang umaangal dyan. Kahit yung Japan, yung Malaysia, at yung mga karatig na bansa ay umaalma sa ginawa ng China. Hindi po ba matapos umalma ang India po yata ito? Japan naman ngayon ang umaalma. Sabi po rito, ayon kay Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno, ang ginawa ng China ay paglabag sa UN Convention on the Law of the Sea. So ano ba? Naghahanap ng kaaway talaga ang China? Tandaan mo China, marami ng bansa ang umaalma sa pagiging bully mo. So doon sa mga natatakot na baka girahin po tayo ng China, tandaan nyo, nasa likod po natin ang Amerika. So hindi naman po basta-basta magdi-declare ng gera itong China. Dahil nakita nyo, dito sa The Manila Times, United Nations, America's top diplomat and China's Vice President on Monday voiced hope for more stability in their countries' often tense relationship as the rival powers held their second high-level talks in days. So, US, China called for stable ties in latest talks. Kakampi natin ngayon ng US. Although malamang tong China sa US ay nagpaplastikan na lang po yan. Pero yung talks of a war between the Philippines and China, malabo po mangyari yun. Well, yan po ay sa tingin ko dahil hindi naman po ako eksperto sa mga bagay na yan. Pero ang sa akin, bilang ordinaryong mamamasid lamang. Pero kailangan siyempre, magdasal pa rin tayo na walang mangyaring girian. Yung sobrang girian that it will lead to war. Which is very remote. Hindi naman po siguro magkakaroon ng gera between China and the Philippines and the other countries nang dahil lang dito sa disputed waters na to. So ano kaya ang masasabi ng mga pro-China senators natin? Lalo na dito sa ginawa ni President Bongbong Marcos na inutos na tanggalin ng mga floating barriers. Ano kaya ang masasabi ni Senator Robin Padilla? Yan po pag-usapan natin sa next episode po natin. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Ngayon, lumabas na ang pangil ni President Bongbong Marcos at ginamit na ang kamay na bakal. Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.